Di ba marami mga DD ang nagsasabi na sana daw bawian na ng buhay si PBBM, sana daw kuhanin na ng lupa si PBBM kasi gustong-gusto nga nila maging presidente etong si Sara. So ngayon, eto yan. Pakita ko muna sa inyo. Dito muna tayo kay Harry Roque. Ano yung sabi niya dito? Lord, deliver us from evil. Deliver us from Marcos Jr. Panoorin po ang aking kumpletong panalangin. O ipinapanalangin nila na mawala na si PBBM. Please, Lord, deliver us from evil. At alam po namin na ang taong gumagamit ng pinagbabawal na gamot, ang tao na kumikita sa korupsyon, that is the path of the wicked ones. Deliver us from evil. Deliver us from Marcos Jr. Please. Ayan, di ba mga kababayan? Ipinapanalangin nila na si PBBM ay mawala na. Ano po, kasi nga, si PBBM daw, ayon naman kay Harry Roque, ang corrupt daw, etc. etc. Porket nabuking lang ng gobyerno ni PBBM yung corruption nila at yung pagtanggap nila ng pogo at yung pang-aangkin nila ng lupain ng may lupain. So ngayon, bukod pa po dyan, eto pa. Panoorin natin na itong video ng isa nating kaibigan na si Ballpoint Man na kung saan andito yung video ng isang DD shit. Eto pakinggan nyo yung kung ano yung sinasabi. Pag-ampo tas Ginoo. Di ba? Nga mamatay ng putang inang buang nga pangulo nga si Bongbong Marcos. Oh, drop the name. Okay. Unta, mamatay na ng inyong presidente. Wa may presidente nga bangag, wa may presidente nga adik, wa may presidente na weak, wa may presidente nga ito lagi ko sinasabi mga kababayan, masamang manawagan ng ganyan. Na sana bawian ng buhay ang ganito, ang presidente, o kahit na sino mang tao, masama maghangad ng ikapapahamak at ikawawala ng isang buhay. Tandaan nyo po yan mga kababayan. Lagi kong sinasabi na wag nating ipapanalangin na bawian ng buhay yung ibang tao kasi baka nga mag-backfire. At ito na nga mga kababayan yung sinasabi ko po. Ito hindi tayo masaya na nangyari po ito sa miyembro ng pamilya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bagamat ito po ay labas na sa usaping pampolitika, kaya ko lang naman po ipinakita sa inyo ito kasi para ipaalala sa mga kababayang Pilipino po natin na masamang maghangad ng ikapapahamak ng buhay ng iba kasi baka mag-backfire. Nung isang araw ko pa sinasabi yan. Diba mga kababayan, nung isang araw ko pa pong sinasabi yan sa inyo na masamang maghangad ng ikapapahamak ng iba. At ito na nga, nangyari na. O sabi dito mga kababayan, Otol ni Digong pumanaw na.